Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Judge Gina. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Judge Gina. Party. Judge Gina. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, ahon, day 3 pa rin tayo. At ito yung battle ng dalawang technical lyricism or lyricismo, left field, ano pa? 'Di ba? May horrorcore. Tangina, ano pang mga style ang pwede natin mabanggit sa dalawang MC na to? Plasma versus MR Industria. Actually nung nakita ko yung match up na to na Plasma versus MR, ang pumasok agad sa isip ko, purong lyricismo yung maririnig natin dito. So, ayun yung ina-expect ko sa battle na to. And nakalimutan ko na or di ko na matandaan kung sino yung panalo sa battle na to. At magandang ano rin yun, magandang insight din yun para makita natin kung ano yung I mean kung sino yung para sa atin panalo. So ayoko nang balikan yung mga naka-cross out na pangalan nung ahon day 3. Ayoko na. Kung nakalimutan ko, edi nakalimutan ko, panoorin na lang natin. Diba? So ganun. So ayun, bago tayo mag-start, Plasma, alam naman natin, 'di ba? May horrorcore, technical, lyricismo, tsaka may pagka left field din matatalinhaga, malalalim yung mga sinusuan yung punto niya Kay MR naman, ganun din halos ganun din. Siguro ang pinagkaiba lang yung horrorcore, hindi masyadong nag-horrorcore si MR 'di ba? So, tingnan natin kung sino yung mas effective sa dalawang MC na to, pero tangina ito, bakbakan to. Bakbakan to ng mga letra, ng mga sinulat na purong lyricism, 'di ba? So, 'yun. Huwag natin patagalin. Umpisa na natin to. It's Plasma versus MR Industria. Game. Si Plasma, tig 2 minuto dapat. Pero pakinggan natin to, on 15 day 3, unang banat. Plus. Yo! Game? Game. Sa uprising lang siya gumaling. Inyong alamin kung bakit. Bago ka nakasali, walang dating ang iyong karet. Kami ay dati pang matalas at sa amin ka sumabit. Ganyan talaga pag desperado. Sa patalim kumakapit. Okay. Sa aking kadiliman, dito ka namulat. Ikaw ay tinuruan ko kung paano sumugat. Malalim ka lang dati, pero malamya ang sulat. Ako nagbigay sa'yo ng substance na parang tulak. Ito'y guro laban sa estudyante, baka lang nakakalimutan mo. Munting paalala na hindi pa sapat ang kapangyarihan mo. Usapang ambag at legasiya, tiyak matatabunan to. Pag ito'y sinasapian, siya'y sinasapian ko. Tapos Nice. maghahamon. Yun ang pinaka magandang linya ni Plasma sa para sa akin so far ayun yung pinaka maganda, pinaka solid. Pag ito sinasapian, angas Sapat na. ang kapangyarihan mo. Usapang ambag at legasiya, tiyak matatabunan to. Pag ito'y sinasapian, siya'y sinasapian ko. Tapos Angas nun. maghahamon. Porket may konting karangalang nakuha. Wala kang utang na loob. Pero kailangan mo magbayad gamit bituka. Itong spoken word artist, Ayun na yung horrorcore na sinasabi ko. Lumilitaw na dito. loob. Pero kailangan mo magbayad gamit bituka. Itong spoken word artist, durugto ka agad. Saksak sa baga. Nitong berdugo na panggap. Gusto mong tumodo sa performance? Yung taos pusong paglahad. Hugutin mo yung kutsilyo sa yung dibdib. Doon mo ibuhos ang lahat. Kaya huwag kang umastang rockstar.
Mali ang napili mong mundo. Hindi ka nakatapak sa red carpet. Ito'y sarili mong dugo. Nice. Sundan ang 144 na saksak. Ayun, isa yun. 3 na. So, 3 na yung mga nagugustuhan kong linya ni Plus. Yung kasasabi lang niya, hindi ka nakatapak sa red carpet, sarili mo yung mga dugo. Tapos pag ito'y sinasapian ko siya, parang ganon. May isa pa. Kalimutan ko isa. Ito'y sarili mong dugo. Sundan ang 144 na saksak sa tiyan. Huwag ka namang laban. Tila pagbuklat ng libro. Makikita nyo kanyang nilalaman. Ako'y sa purong lirisist. Angas. Naalala ko na yung isa. Yung wala kang utang pero kailangan mo magbayad ng magbayad ka ng laman loob, parang gano'n. Yun, yung pangatlo. Ito pang-4. Angas na ito. Nagustuhan ko to. Pagbuklat ng libro, makikita nyo kanyang nilalaman. Ako'y sa purong lirisismo hinubog. Ika'y hindi pa natuto. Ngayon ka lang humakbang, ako'y nakarating na sa dulo. Marami ka pang kakainin bigas, pero papalitan ko ng bubog. Ikaw ay dagat-dagat ang apoy, ako mismo yung sunog. Akala mo kaya mo na? Dahil ika'y napapanahon? Akala mo bigatin ka na? Kumalma ka, Chong. Akala mo porket uprising, sparring, huwag kang magmarunong. Marami namamatay sa maling akala. At isa ka na doon. Yan ang napapala ng mga tulad mo nagmamadali sa trono. Nagkaroon ng butas ang industriya. Parang illegal na negosyo. Nice! Unang balot, pakinggan natin! Okay. Yun, as expected kay Plasma, purong lyricismo talaga at ang ganda nun. I think meron akong 5 nagustuhan doon. Una, yung pag ito'y sinasapian ko siya, something ganyan. Di ko na maalala ko yung eksaktong linya pero yun. Tapos yung pangalawa, wala kang utang pero kailangan mo magbayad ng laman loob, parang ganun. Tapos yung pangatlo, hindi ka nakatapak sa red carpet, nakatapak sa sarili mong dugo. Tapos may pang-4 pa. Tapos yung pang-5 itong Ender. Ano ulit yung Ender? Na napapala ng mga tulad mo nagmamadali sa trono. Ayun, yung pang-4. Yung pang-4 yung yung makikita mo yung nilalaman parang libro. Angas nun. Nagkaroon ng butas ang industriya. Parang illegal na negosyo. Ayun, industriya, illegal. Angas. So, meron akong 5 na nagustuhan ang mga linya ni Plasma. So, para sa akin, sobrang effective nun. Para kay Aymar. Sobrang ganda ng pagkakatahi ni Plasma sa ganung linya para kay Aymar. Yun lang yung masasabi ko sa ngayon. And yan, proceed tayo kay Aymar kasi habang nagpe-perform naman si Plasma is nagre-react na tayo dun sa mga linya na nagugustuhan ko. And para sa akin, sobrang epektibo nun. So, Aymar, pakinggan natin. Unang balot, pakinggan natin! Hindi ka dagat-dagat ang apoy. Isa kang abo. At hindi ka sumapi sa akin, sumapi ako sa'yo kasi ikay aking apo. Magandang gabi. Magandang gabi. Ang matutunghayan nyo ay pagpatay at paghimay ng bangkay ng makatang guni-guni. At matutuklasan nyo ay balat ng demonyong isasampay. Patutuyuin ko sa araw-araw pulutan gabi-gabi. Kaya't maisan tabi mo yung debosyon mong, ilusyon mong nakabuntong. Hininga na dito mapapatid. At ang mga sugat mo makakamit kapatid. Dala-dala mo yan hanggang isilang ka muli sa oras na nakaw mo na lamang ang termetado mo sandali. At yung sulat mo't piyesang nakamamatay plus, kasama mo yung masasawi pagkat ako'y halimaw na sa alipaw-paw sa sariling dugo ka magbabanlaw. Babastusin kita't babalahurain, pagkain sa isipan ng mga sausaw. Dadalhin kita sa silid na nagyayelo para buhusan ng kumukulong-kulong sabaw at gagawin kong musikang pampatulog ang pag-iyak mo ay sigaw. Si Plasma ay singaw, kaya kaligaw sa maling inakala mong ikaw.
Kahinaan mo tuloy ay lumilitaw sa pagsipat-lipat ng aking pagtanaw. Lirisismo mo'y magaslaw. Sa laktaw ng literatura, ikaw ay ampaw. Hindi nga nakakasumbat at kakaararo. Itong makatangkalaw. Diyan ka magaling. Pagkatarantaduhan. Gago. Ang alam ko lang, plus, makunat ka. Pero iisa lang ang buhay mo. Tapos kukunin ko pa para gawing tagayan ng alak yung sungay mo. Kaya dadaan ka sa simenteryo pero rekta krematoryo. Sa impyerno ka itatagos para iuntog sa sarili mong trono. Tara na pa ilalim. Ipupulupot ko sa iyong leegang bitukan ng lolo mong demonyo. At yung pamangkin mo si Satanas isinahog ko sa repolyo. Yung mga tsahin mong manananggal, puro chismosa, inadobo ko sa sarili nilang toyo. Yung mga pamangkin mo mga tiyanak ay crispy pitos ko pinapaprito. At yung kamag-anakan mo mga kapre, yun nga, hindi ko na nadali. Gawa ng kalalaki nun parang ang trabaho ng katayen. Nais ko lang naman sabihin ditong hindi mo ko malalamon kahit malakas kang kumain. Prinsipe to ng kadiliman, baka, kung mga tuwiran kay uhugin, tahakin mo yung inilatag ko sa dilim ng masunog ka sa layunin na may tungkulin. Yung vision mo dito, plus, matagal nang napuwing, kaya nga nagdidilig ka na lang ng binhi sa buhangin. Tapos kastilyo ang nais mong bunga, plus, dapat ka nga lang paguhuin. 1,000 taon ang tanda ng edad ko sa'yo, agwat ng edad ng kaluluwa natin. Kaya nga nais kitang kalabanin, plus, kahit mas matanda ka sa akin. Pagkat kamatayan mo lang, plus, ang siyang kapalit ng ipinaglalaban natin. At kamatayan mo lang talaga ang kapalit ng lahat ng para sa atin. Plasma ang ating alay, palakpakan natin! Time. Okay. Feeling ko nag-ano si Emer dito. May mga angulo siya na hindi ginamit. Kasi sobrang sobrang lawak nung atake ni Emer dito. O in other words, nagpigil. No, hindi ito yung hindi ito yung Emer na ina-expect ko. Ina-expect kong Emer yung lumaban kay Poison kay Markong Bungo, 'di ba? Ganong Emer yung ina-expect ko. Yung lumaban kay Emzite, yung lumaban kay Zenlook, ganon yung Emer na ina-expect ko. Kasi syempre plasma 'to halos same sila ng estilo, 'di ba? So sabi ko, tangina kailangan magaya ni Emer yung performance niya dun sa mga past battles niya, which is sobrang effective. Lahat ng nabanggit ko na yun. Yun, yung Zenlook Emer, panalo siya doon. Grabing Emer yun. Actually, yung Emzite Emer, shoutout kay Emzite, pero nandun ako nung live. Possible, kay Emer pa yun diba? Kasi, naalala ko, hindi lang kita sa vid, pero naalala ko, nung time na yun, naglabas ng cellphone si Emzite nung time na yun. Hindi lang kita sa vid. Diba? So, para sa akin, Emer din yun. Tapos, yung laban niya kay Poison, which is promo, pero ang ganda rin nung laban na yun, hayop na yan. Lakas din niya doon, pero ibang Poison talaga yun. Pero ayun, as reference lang, yun yung ina-expect kong MR. So medyo feeling ko hindi ito yung full power of MR. And sa tingin ko naman, mas malakas, mas effective si Plasma sa round 1. So bigyan natin ng 8-7 yon in favor of Plasma. Round 2. Yo! Pansin nyo ba na mas galit siya na yon sa mga linyahan niya? Bigla siya nag-breakdown dahil nakipag-break up yung kasintahan niya. Naging kayo ni Des nung 2018 at sobra pang saya. Kala mo pang matagalan yung pagmamahalan ng dalawa. Doon dumating ang COVID, doon na nagsimulang pumalya. Para kang face shield. Pagkatapos ng pandemya, kinalimutan ka na niya. Agoy.
Dahil lalim-laliman ka pa rin daw kahit sa inyong hidwaan. Kapag umiinit ulo mo, ang sinisisi mo yung kalawakan. Doon na pagtanto ng babae na ikaw ay waste of time. Yung kinabukasan nyo, lagi ba raw inaasa sa zodiac sign? At kahit mahilig siya sa kalikasan at dagat, siya'y naiinsulto. Dahil pagdating nyo daw sa gubat, una mong kinakausap yung mga puno. At ulat ng ex mo, pag nature trip, wala raw buhay yung sex nyo. Paano ba naman? Puro daw kasi butas yung tent mo. Kaya hindi siya nangangati dahil siya'y takam sa laman. Nangangati siya dahil puro sa lagubang at langgam. Gago. Pero halatang halata na mahal mo pa siya. Yung awiting pagkakamali, unang love song na iyong ginawa. Balita ko, pinakinggan daw ni Des. Talagang namangha. Sobrang kinilig. Ayun, nagmahal siya ng iba. Kaya yung hinaing mo sa hiwalayan nyo ay sa battle rap mo binuhos. Kada punchline na nasusulat mo, meron luhang tumutulo. At oo, marami nang bumibilib dyan sa estilo mo. Kaso sa akin ka tinapat. Progreso mo ay agad hihinto. Yung pag-angat mo ay parang relasyon nyo kung iisipin mo. Dahil ito'y mabilis lang at sa huli ikay mabibigo. Di ba gusto mo ng labang malaliteratura? Mga salitang humahambalos? Pues, kunento ko yung malungkot na parte ng buhay mo bago matapos. Nabigo ka sa pag-ibig. Wala ka ng pag-asa. Huwag ka magpapakamatay, pre. Ako na ang bahala. Disiplinado si Plasma ngayon, guys. Pansin nyo ba? Under 2 minutes yung performance niya. Disiplinado. Alam nyo ba na natutuwa ako sa mga battle MC na sakto, or sabi natin sakto sa oras, disiplinado. Kung sumagpas man 2 minutes 09 o iba 2 minutes 10, yung sakto lang, hindi yung umaabot ng 3 to 4 5 minutes, mga ganun. Although props sa kanila, pero para sa akin malakas yung malakas yung dating nung pasok ka sa 2 minutes. Nun, para sa akin sobrang disiplinado nun na battle MC. And props kay Plasma. Gusto ko yung pagiging disiplinado niya sa first 2 rounds. Pero round 2 umiikot sa X ni Emar. And sa tingin ko naman hindi siya naging ganun ka-epektibo kasi siya inside the angle. Kumbaga sa mga nakakilala kay Emar, yun lang yung makaka-relate, 'di ba? And hindi siya ganun ka-common na angulo na ma-absorb agad ng crowd, maintindihan ng audience, maintindihan ng nanonood. Hindi Kumbaga siya, internal angle, internal topic na yun lang, mga malalapit kay Emar lang yung makakaintindi nun. So, medyo laylay si Plasma dito. And in fact, buong round 2 ni Plasma umikot sa isang angulo. So, yun. Okay? Round 2 ni Emar. Bakit ka galit? Bakit Galit. pinapasan mo ang bigat ng buong mundo? Ang gaan naman ang pinupunto mo, ni hindi nga kumukulo ang artikulo, pagkat sariwa ang gatong na sinasalang mo, kaya masusulaso ka sa usok na tumutusok, sa baga mo tumutusok, at ang puso mo nilulumot ay nilulukot, pinipiraso ng makataman nililok, yung ikatlong mata mo ay dinukot upang ipatitig sa alaala mong masalimuot, pagkat sa puso ng Cavite, ang kaluluwa mo ay niluluto na sa kusot, at dito igagapo sa sulok, pagtatagain sing ng banal ko na gulok, at ang katawa mong hiwa-hiwalay, kaapu-apuhan mo ang siyang pupulot. Dahil ramdam ko ang gabi mong balisa, kung paano mo maisusulat at maisasalita, kung paano mo magagawa at pipigilan ng industriyang nakagagawa ng lakas na hindi mo kaya malikha sa malikhain kong paghain, yung utak ni Plas na sinapaw ko sa sinaing, dagat-dagat ang apoy na ako kung tawagin, pagkat alab ng aking puso'y mga bala mong yayakapin.
titinggaan ka ng sikretong nakapagbubunyag na bago mo pa ilihim. Tapos gigisingin ka nito pa realidad para sa panaginip ka bangungutin. Isasabay ko sa paglubog ng araw ang iyong pagpanaw, napakagandang tanawin. Huni ng mga ibong nagsasabing ikaw ay tunawin, pagkat ang paghinga mo ay polusyon lang ng hangin. At Nice. sinabi lang nila Paghinga mo, pollution lang ng hangin. Ganda nun. ni ng mga ibong nagsasabing ikaw ay tunawin, pagkat ang paghinga mo ay polusyon lang ng hangin. At sinabi lang nila yon sa akin. Kasi kung sa aking palagay, si Paul, kung sa aking palagay, sana hindi ka na nabuhay, di ka na namatay. Kung tutuusin, wala na tong tutubusin. Pagtapos nating magtagpo ay magiging pangkaraniwan ka na lang din, na makatang maoy na nga ngalansing, manginginom na manunulat na sa pulutan na lalasing. Kakaiba ka. Sana sa sobra mong kakaiba hindi ka na magising, at sana ang sana na ito ay magkatotoo, pagkat sa sana ka lang din nabuo ng ina mo kung tutuusin. Kaya sa istorya ng sanlibutan, ang buhay mo ay aking bubuklatin. Papatungan ko ng tintang itim hanggang buong buhay ng pahina mo'y magdilim. At pipilasin, papatuyuin sa hangin, tutupiin, bubulungan, bago ko isalin sa selyadong boteng 1,000 taon ka, bago palayain at nakaharap na ako sa hinaharap para sa mukha mo to basagin. Sing! Pagkat sa aking palagay, sana hindi ka na nabuhay para hindi ka na naman. Kasi kung mangyayari yon, nakamit na natin ang tagumpay. Pagkat sa mundo ng mga halimaw, isa ka sa pinakamatamlay, isa ka sa pinakalumalaylay, ang kasamaan mo tumutupi at naglulupaypay. Kabaitan sa iyong puso'y dinig ko, umuugat sa iyong ugat at kalansay. Kaya nga handa mong ipaglaban ang tunay na pag-ibig, di ba? Kahit iyong ikamata. Kaya nga handa mong ipaglaban ang tunay na pag-ibig, di ba? Kahit iyong ikamata. Tinulak. Iyong ikamata. Okay. And, ano pa lang, bago pa man dumating yung ender ni MR, bibigay ko na sa kanya yon eh. Kasi, yun nga, gaya nga nasabi ko, si Plasma umikot sa isang angulo na para sa akin, yung ginamit niya na topic is, internal. Kumbaga, ang bagal niyang, although di nga masyado na-absorb ng ng crowd. Ako mismo, di ko rin yun na-absorb, no? Kasi, yun nga, tawag dito, internal, topic. So, sila lang nakakaalam nun. 'Di ba? So hindi siya ganoon ka-common na angulo para masakyan namin, maintindihan namin, 'di ba? Although kung ikaw fan ka ni MR, alam mo, 'di ba? Alam mo yung topic na yun. Pero ako, to be honest, hindi ko alam yung kwento ng story ng buhay ni MR, kaya para sa akin hindi siya ganoon ka-epektibo. Round 2 ni MR, sabi ko nga bago pa dumating yung ender niya, nakapag-isip na ako na kay MR ko bibigay yon. Bakit? Para sa akin, tawag dito, well-constructed, iba't ibang angulo yung narinig ko doon, iba't ibang suntok para kay Plasma. Tapos, at the same time, may mga effective na linya. Although, hindi ako masyadong nag-react doon kasi, to be honest, yung ibang linya is masyadong malahawak na iniintindi ko siya pero hindi ko talaga maintindihan. So yun, real talk lang yun, no? So lagi ko naman sinasabi sa inyo, ang channel natin, hindi ako nagpapaka-plastic dito. Kung naintindihan ko, go, sasabihin ko. Pero kung hindi, sasabihin ko rin yun harap-harapan sa inyo. So ako, to be honest, hindi ko masyadong naintindihan yung round 2 ni MR. Nag-base lang ako sa delivery. Nag-base lang ako sa mga naintindihan kong, may mga naintindihan kong linya na para sa akin malakas yun, solid yun. Tapos yung ender, yung ender parang nail in the coffin na yun.
So, although para sa akin, kahit hindi dumating yung ender ni MR, kay MR na yun. Pero since dumating, nail in the coffin. So, yun. Para sa akin, mas na-construct or mas napagtagpi-tagpi ni MR yung gusto niyang sabihin kay Plasma sa round 2. Kaya para sa akin, kanya yun. 8-7 ulit in favor of MR. So, para sila may 15 points. Round 1, Plasma, malinaw. Round 2, malinaw din MR. So, round 3, deciding round. So, game. Yo! Ayaw mo sa komedya. Para sa'yo, ito'y napakawak. Pero pag may nagpapatawa, ikaw unang hahalakhak. Gusto mo purong Tagalog? Ito ang basihan ng galing. Pero tuwing uprising inuman, bigla ka nag-i-Ingles pag lasing. Gatekeeper sa battle rap. Yan ang galawan nitong pabida. Kaya nga pumutok itong liga dahil iba't ibang estilo ang pinapakita. Tapos gusto mo puro left field lang? Ikaw ay mapili masyado. Malawak nga ang iyong utak. Kaso maraming blankong espasyo. At dahil yung utak mo ay Nice. nananatiling kandado. Ganda nun, no? Malawak ang yung utak, pero maraming espasyo daw. Angas. Puro left field lang? Ikaw ay mapili masyado. Malawak nga ang iyong utak. Kaso maraming blankong espasyo. At dahil yung utak mo ay nananatiling kandado, oras na para ito'y aking gamitan ng maso. Kaya gago makinig. Hindi habang buhay yung mga tao bibilib. Patok ka lang naman na yon dahil bago sa pandinig. Kapag nagasgas na yung estilo mo, aba sigurado na hindi na uubra ang kaliwa mo. Parang southpaw na paralisado. Habang ako, tamang balanse. Parang southpaw na paralisado. Angas. Kapag nagasgas na yung Southpaw, guys, ano yun? Stance sa boxing. Stance yan sa boxing na kapag left-handed ka, southpaw yun. Diba? Pag right-handed ka naman, orthodox yun. So, ano ko lang, i-explain ko lang sa inyo. Yung orthodox, kanan yung power punch mo. So, ang pinangjajab mo, kaliwa. Pag southpaw ka, power punch mo is left. Panjab mo, kanan. So, ganun siya. So, ganun yung, kaya yung reference na, hindi, ano yun, yung left field, left mo na parang paralisado. Siyempre, kapag, left mo, hindi mo na mapapakinabangan, diba? So, yun, ulitin natin. Ay aking gamitan ng maso. Kaya gago makinig. Hindi habang buhay yung mga tao bibilib. Patok ka lang naman na yon dahil bago sa pandinig. Kapag nagasgas na yung estilo mo, aba sigurado na hindi na uubra ang kaliwa mo. Hindi na uubra yung kaliwa mo, which is yung style ni Ember na left field. Diba yun yun? Gas na yung estilo mo, aba sigurado na hindi na uubra ang kaliwa mo. Parang southpaw na paralisado. Ganda nun. Habang ako, tamang balanse. Mga kamao, sa'yo'y re-rekta. Titiklop ka sa aking strike. Ikaw ay next perya. Pwede kang tumuklas ng hindi kinokompromiso kung anong meron ka. Ang flip top ay MMA. Dapat marunong ka mang knockout kahit wrestler ka. Di ba medyo nagpapatawa ka na rin? Natuto ng gumising yan. Creativity pa rin ang mananaig at hindi palaliman lang. Ako daw ay nasa lilim lang. Ako daw ay nasa lilim lang. Babawiin mo yan, sinabi mo. Huwag mong questionin ang kadiliman. Ako gumawa nito. At oo, minsan ako'y nasa lilim para makausad sa kompetisyon. Dahil pag may konting ilaw, doon mo makikita ang direksyon. Masyado mo sineseryoso ang imahe at yan ang ikakabagsak mo. Ako, binabasag ko ang refleksyon at yung bubog ipang sasaksak sa'yo. Okay. At sabi mo na panaginipan mo to. Pues itong childhood dream, gagawin kong bangungot, puro murder scene. Hiwalay ng ulo mo sa katawan sa pamamagitan ng guillotine. Ang higitan ako, isang malaking kalokohan parang uniteam. Hindi ko pinatunayan dito na ako pinaka-horrorcore o pinaka-left field. Pinatunayan ko lang dito yung pinaka-importante kung sino mas tunay na MC. Uprising. Nice! What a match! Galing ni Plasma dito. Galing. Na parang ang punto niya, hindi pagalingan to. Diba? Pinagusto ko lang ipakita sa inyo na sino yung totoong MC, 'di ba? Ganda nung agad, actually sobrang linaw ng ender niya.
Hindi na para i-elaborate pa yon. Tas ang ganda rin ng ano, yung pag tumagal daw hindi na mapapakinabangan yung left o yung kaliwa, which is yung left field. Parang paralisadong south po. Ang angas nun. Ang ganda nung content ni Plasma dito. Okay? Round 3 ni MR, pakinggan natin. Naniniwala ako sa iyo. Naniniwala akong lahat ng yon ay hindi tunay at hindi totoo. Kasi ang pagtatanghal mo ay tila karakter na inuuntog niya na lang ng kusa ang ulo niya sa bato. Pagkat mukhang pinaninindigan mo na lang at tigas ng ulo mo. Hindi ka na lumalaro ka na lang, hindi ka na lumalaban naway iyong mapagtanto na ayaw mo na sa larangang ito at ayaw na rin sa'yo ng buong mundo. Na kaya ka na lang nabubuhay ay ayaw din sa'yo ng iyong sundo. Kaya walang palagto sa espiritu kung walang sinasanto na habang buhay mo magiging multo. Hindi lang din sa ayaw ko sa'yo kundi dahil sa hindi kita gusto. Kaya't paliliguan ng kidlat na malaipo-ipo at paiikutin sa aking palad. Paiikutan ng paro-paro patungo sa pantasya mo. Sige, tulay sa aking kawad. Mga mali mo ay hindi mo na maitatama kahit humingi ng tawad. Isisilang ka pa rin sa mundong to, hindi bilang tao kundi bilang aso din ni saya. Pag kalokohan, tuntua talaga kayo. Pampu, pangkatay, pangkain, pampulutan, panlaman tiyan. Basta saktong anghang at tamang alat habang nakadekwatro o sa pangpang at tumutugga ng whisking banayad. At yon talaga ang kapalaran mo sa panlimang dimension kung hindi mo maaawat. At least doon pasan mo ay sarili mong bangkay at hindi kahon ng mga alak. So ayan sa plus, pabalik-balik din ako dyan sa langit at impyerno. May tao tayo pabalik-balik na tayo dun. Pamilyar na. May sarili din akong paraiso sa purgatorio. Tambayan ko lang yung dilim ko, sinakot pa ilalim at karumal-duwal din ang aking teritoryo. Tinakwi lang ako ng kadiliman plus. Kasi libre daw akong namamalagi doon at nagtatayo daw ng monopolyo. Nagkukwento lang naman ako na sa dami ng napuntahan ko, ang pinakamaganda ay ang daigdig ng mga tao. At ang pinakamahalaga sa buong kalawakan, tayo. May isa lang na hindi kabilang at kasama. Na magkakamit ng kamalas-malasang medalya. Shh! Ikaw yun, pinatungtong ka ng ahon para sa eredin pubgutan gamit sarili mong medalyon. Ikaw yun, isa na namang makatang nagpakamatay sa sarili niyang desisyon. Sa sobrang siba mo, nilalamon mo, pati nakakalason nilang opinyon. Kaya ikaw yun, nakalista ka. Shh! At ang sayo'y ipinataw, putya, espiritual at kaluwal-luwal hatian. Kaya naman pala plus para kay Paulo, tinaya ko ang ating pagkakaibigan. Ikaw na ang bahala kay Plasma, Paulo. Huwag mong hayaang mangibabaw siya sa iyong katauhan. Nandito lang ako palagi sa'yo, hindi magsasawang ikaw ay batukan. Na magising ka pa ulit-ulit, ang tagal mo na dyan sa peking kadiliman. Di ba sabi ko sa'yo, nasa lilim ka, ikaw yung ahas na bantay ng puno ng kaalaman. At ngayong alam na nila na isa ka sa mga piyesa lang nakabulaanan, binabanlawang kita't sinasabon ng apoy patungo sa iyong kamatayan. At isasama ko mga dito, mga hindi magpapalakpakan. Ayaw nyo doon? Tingin nyo buhay kayo? At yun ang tunog na bukas na ang daanan. Pwede mo nang lakaran. Lumakad ka ng marahan. At yung mga ulo ng mga yan, plus pwede mong patung-patungan. Di lang kita sagot pag binanatang ka sa labasan.
round 15 date. Okay. Tanga na, late na, ano yun, late na habol. Diba? Actually, itatabla ko sana siya. So, it's either, sorry. Round 1, ito sana yun. Round 1, plasma. Round 2, MR. Round 3, tabla sana. Yun sana yung, boto ko. Pero, second half, first half kasi ni MR, medyo para sa akin, slow facing at hindi niya pa makuha yung pinaka momentum. Kumbaga, di ko trip yung mga sinasabi niya. Pero pagdating nung second half, ayun na yung pabalik-balik din ako diyan sa langit at sa impyerno. Tao tayo. Tapos yung ender na pwede mo pagpatong-patungin, yung palakpakan. Hindi lang kita sagot kapag binanata ka sa labasan, 'di ba? So, ganda nun na tumatak sa akin yung mga linya ni MR. So, supposedly it's a tie for me. 'Di ba? Round 1 plasma, round 2 MR, and round 3 tie sana. Pero dahil nga late yung habol ni MR sa round 3, bibigay ko yun sa kanya. And para sa akin, ito rin yung yung round 3 ni MR pinaka entertainable. Kasi yung rounds 1 and 2 niya, medyo hindi siya ganun kabalanse. More on technical, more on left field. Pero pagdating sa round 3, dito na nagkaroon ng mix. 'Di ba? May crowd reaction, may jokes, kahit papano, 'di ba? So, yun. Ganda sana ng round 3 ni Plasma. Nagustuhan ko sana yun eh. Pero, wala eh. Nahabol siya ni MR doon. So, bigyan natin ng ng 9-8 na score. Malakas yung performance ni Plasma dito. 1 and 3 same para sa akin. Round 2 yung lumaylay siya. Round 3 naman kay MR naman 7, 8 and 9. So that's 24. Tama? 8, 8, 16, 23. So 24 to 23 ang either way siya. Either way, no? Kung ang pagbabasehan ng judges dito is yung effectivity, pwede mong ibigay kay Plasma kasi effective yung mga ginamit niyang angulo doon. Pero ako kasi nag-base ako per round. Per round Plasma, round 1, round 2 MR kasi lumaylay yung Plasma kasi umikot sa isang angulo. Round 3 naman, ayun. Late habol para kay MR. Para sa akin, it's 1 Plasma, 2 and 3 MR 'yon. Hindi man ito yung in-expect kong MR, hindi man ito yung purong malalakas o mabibigat na punto, pero nakuha pa rin ni MR yung battle na to para sa in terms of angles, mas maraming angulo si MR eh. Siguro ang naging factor lang ng pagbaba ng energy ni Plasma yung round 2. 1 and 3 halos magkaparehas eh. Tapos pagdating sa round 2 kasi medyo laylay. So I think yun yung yun yung boto ko. MR. So di ko sure kung sino yung panalo dito. And either way yung battle, kung 5 yung judges, siguro 3-2 in favor of Plasma or in favor of MR, I don't know eh. Pero ako, I will stick on my decision. MR, 2 and 3. 3, Plasma vs. MR Industria. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. At ang boto ng urado, 4-1, magigay para kay MR Industria. 4-1. So, akala ko 3-2 eh. So, tama pa rin tayo. 4-1 MR. So, ako naman, ina-expect kong score is 3-2 MR. So, yun. Ano pa rin tayo doon? Pasok pa rin tayo doon. Pricing records, motherfuckers. Yo, shoutout ko lang sa Si MR, bali, inspirasyon ko, si Zack. Rafian, binoto ko si MR. Bali yung round 1, binigay ko kay Plasma. Sobrang solid nung sinabi niya na parang siya yung sumapi dun kay MR. Oo nga eh. Tapos yung round 2, okay din sana yung kay Plasma, nag-joke siya. Pero para sa akin, dun na nagsimulang lumakas yung mga sulat ni MR. Tapos round 3 yun, kala ko makukuha pa rin ni Plasma, pero nung bandang huli, nakuha late ni nga eh. MR. Kaya yun, dalawang round para kay MR. Shoutouts kay Boy Tape. Yo, Cruz, binoto ko si Parehas kami boto ni Rafian. MR Industria. Maliit lang naman yung pagitan kasi parang sa round 2
lang nagkatalo para sa akin. Pero kasi yung performance ni MR Industria, kakaiba talaga yung ano niya, yung aura niya ngayon eh. Kaya MR Industria. Yun na binoto ko nga pala si MR. Ang ganda ng laban nila kasi pareho silang left field pero magkaiba sila ng dimension. Isang left field na Horror core. yung evolution ng pagiging left field ni MR sobrang ganda na ngayon. Nagiging pang-battle na talaga siya, pang-wasak na. At yung pagiging left field naman ni Plasma na nahahaluan niya na ng balanse na crowd appealing, comedy, ganun. So sobrang ganda lang nung naging yung evolution ng mga style na ganito. Pero yun nga, dahil battle to, akala ko pagkatapos ng round ni Plasma, parang sabi, medyo pa-plasma na ako eh. Tapos yung round 3 nga ni MR, parang yun pa yung pinakamalakas ng round pala. So yun, nakuha ni MR yung parang pinaka-battle para sa akin. Pero congrats pa rin sa kanilang dalawa. Congrats kay MR. Raj, binoto ko si MR Industria. Round 1 binigay ko yung kay Plasma. Mas effective siya doon. Pero yung kay MR Industria kasi, binoto ko siya round 2 and round 3 kasi pataas ng pataas yung performance niya. Pero kay Plasma, same pa rin, malakas pa rin naman. Pero yung 2 and 3 ni MR, Totoo. nag-edge siya doon eh. Yan ang mga pinakita niya yun. Sorry. MR. Ikaw tayo, nung mana siya, ako lang yung mag-isang bumoto kay Plasma. Para sa akin kasi mas veterano moves yung kay Plasma. Although maiksi yung rounds pero mas siksik, tsaka mas direkta yung mga suntok. Props kay MR, lagi naman talaga magaling si MR. Pero para sa akin sa battle nito siguro yung sarili kong opinion, sarili kong takes, sa base sa napanood ko, para sa akin Plasma talaga. Okay. So, si Tyke ang nag-iisang bumoto kay Plasma. Tapos ako naman yung pang-5 na bumoto kay MR. So, yun. Okay. Kasi, yun nga, sabi ko nga sa inyo, hindi ko alam kung sino yung panalo. Nakalimutan ko na kasi kung sino yung panalo sa ano na to, sa battle na to. Yung poster, yung result ba, after ng event. Lagi naman may ganun, di ba? So, hindi na ako aware eh. Nakalimutan ko na. So, ayun. Kahit pa paano, tama yung mga tingin natin na round 1 kay Plasma, 2 and 3, MR, diba? Ang dami natin naging kaparehas. Parang si Raffian, si Mirage, si MZite ba kaparehas natin? Diba? Halos lahat eh. Halos lahat kaparehas natin. Okay? So, ayun guys. Hindi ko alam kung may ma-upload na battle sa day 3. Pero sa tingin ko, ilang battle na lang yung marireview natin ngayong April kasi for ano na to eh. Alam ko itong battle na nireview natin na to, itong Plasma MR, alam ko for April 29 na to. So, isa na lang para matapos yung April. Tapos, ayun na. May. Hindi mo na ako pahinga muna tayo sa tournament kasi ang tutuyo talaga ako sa tournament guys. Although masaya, share ko lang yung experience ko sa pagre-review ng tournament Masaya, real talk 'yan. Masaya mag-review ng isang buong tournament sa loob ng 15 days or half a month. Sobrang saya mag-review ng ganon. Pero nakakatuyot. Alam mo 'yun? Syempre, makikita mo yung evolution makikita mo yung improvement ng bawat MC. Tsaka isa pa, alam niyo ba't nakakatuyot? Kasi ang ganda ng battle, halimbawa maganda yung battle, tapos andun na yung explanation mo lahat, tapos biglang ang mananalo is iba. Diba? So, ang ganda ng explanation, ang ganda ng breakdown, tapos para sa akin, panalo si ganito, tapos ang mag-a-advance si ganito pala. Diba? Nakakapagod tulad nung 1-up 6. Ang dami doon, ang daming either way na battle doon. So, sobrang natuyo talaga ako doon. First round pa lang ng 1-up 6 to yung tuyo na ako. Unlike doon sa 1-up 5, natapos ko yun Natapos ko yung 1-up 5 na sa yung Val versus Yenom lang ako nagkaroon ng either way na naboto. Kasi para sa akin, Yenom yun Diba? Ganun ka hirap mag-review ng isang tournament. Kaya, pahinga muna tayo. Although, yung isang Isabuhay, 2013, hindi ko alam kung kailan ko siya ma-review pero tatapusin ko yun ngayong taon. Huwag kayong mag-alala. Diba? Tapos, syempre, yung pedestal pa. Di ko alam kung nag-aantay na lang ako ng bracket. Inaantay ko na lang yung bracket ng pedestal 4 para makapag-proceed tayo. Kasi ayoko mag-start na wala pang bracket. 'Di ba? So syempre yung Isabuhay 2025, rin natin 'yan.
Re-reviewin din natin yan once uploaded na yung 8 battle. Pero I think baka June pa yan. Kasi syempre, tatapusin muna tong Ahon Day 3 uploads. So yun lang naman. And kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.